Magandang araw mga ka-Dudes. Welcome sa aking YouTube channel, Dudes TV News. Pero bago ang lahat guys, upi muna. Magandang abangan mamaya guys, yung hearing ng legit Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Marcoleta. Kasi dalawang grupo yan guys. Alam niyo naman yung isang grupo, wala pa silang quorum. At may nabalitaan akong magandang balita, kung totoo nga ba na si Senator Villanueva hindi pa nagpasya kung lilipat. Tama yan, dapat mag-isip muna si Senator Villanueva at isipin niya yung mga taong bayan. Hindi lang pang sarili, di ba guys? At saka may pasabog daw mamaya kung totoo. Kaya abangan na yun guys. 14 ata yun guys, kung hindi ko nagkakamali. Nadagdag witness. Kung legit nga yun guys ha, kung legit yun. Kaya kabang-abang mamaya sa labas ata ng Senado ang Blue Ribbon hearing. Kasi parang may impo na nagkahigpitan o masyado sa Senate. Alam nyo naman guys ang isang grupo. Kaya para sa labas na. Pero alas 10 ng umaga ba mag-start? Kung hindi ako nagkakamali. Kaya kabang-abang ito mamaya guys. Saka isa pa good news guys. Talagang dito mo makita ang pagka-professional ni Mayor Magalong. Pakinggan natin yung pahayag ni Mayor Magalong tungkol ito sa 18 Marines na dapat protektahan. Tama naman din si Mayor Magalong, talaga dapat protektahan kasi buhay talagang nakataya dyan sa 18 Red. Ito guys, pakinggan natin. Pero hindi ko may upload yung video ni Mayor Magalong. Pakinggan na natin guys, kasi makapirate ako guys Iniiwasan. Sorry, ito guys. Saglit lang guys ha. Banggit na Marine sila, kasi hindi naman sila lahat Marines At karamihan na silak sa kanila were actually discharged. So I would rather call them as 18 witnesses. Ayaw ko rin i-undermine o kaya insultuhin na tatawagin ko silang 18 maleta boys o kaya 18 cargadores. Mali naman yun. Dapat Tama. protektahan sila. Diba? Kasi whistleblower sila guys. Dapat bigyan natin sila ng protection. Correct. Hindi yung parang pabayaan bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Diba? Hindi na sila, wala nang gustong mag-attempt pa na maging whistleblower. No? Another is, kailangan mismong gobyerno ang magpakita ng interest. Masakit man ang kalalabasan, Pero dapat paano nga ba? we have to seek out the truth. Ano ba talaga ang motibo nitong mga 18 witnesses na to? Bakit bigla sila nagsalita? No? Again, this is a matter of investigation. At kakayanin uli ng mga investigador na malaman ang katotohanan behind. No? So dapat ang gobyerno magpakita. Ang hirap-hirap nga maghanap ng ebidensya, magharap ng
mag-testify laban dito sa mga sa Tama. nangyaring anomalya tungkol sa flood control at iba pa. Iniiwasan ko sa Kasabwat ka, Bing Lacson. At Guys, kasi pera ng taong bayan yan guys eh. At saka hindi lang piso yan. Milyon o bilyon pa yan. Kaya dapat talaga bigyan pansin ng nangyayari ng corruption. Aso ang problema guys, kaya mahirap na magsalita. Alam na, magsalita ka, delikado. Kaya antabayan na natin ang mangyayari. Sana pagdasal natin yung Blue Ribbon na matatapos yung investigasyon nila sa flood control guys. Kabang-abang yan guys. Kaya dito muna tayo guys. Abang naman yung susunod na mangyayari. Kaya thank you very much. God bless po sa ating lahat.